Sa videong ito, makikita ang pagliko ng isang SUV sa kalsadang ito sa Sharif Agwak, Maguindanao del Sur, umaga nitong January 25. Sa kuha naman ng isa pang CCTV, ang lalaking itong nakatsinelas bumaba sa minivan. May isinampang kung anong mahabang bagay sa kanyang balikat, lumuhod at saka ito pinaputok. Ang SUV inambush. Nabalot ng makapal na usok ang kalsada. Ang armas kasi na ginamit sa pananambang o ambush, DIY o homemade na RPG o rocket-propelled grenade. Malakas masyado, malakas ang apoy. Pati yung mga kahoy na yan, hindi ganyan siya, parang nasunog yung dahon. Pero dahil bulletproof ang SUV, nakaabante pa ito. Inambos. Natakot din kami. Nung marinig namin yon, bigla kami tumakbo. Mahirap na, baka madami tayo. Ang sakay ng SUV, walang iba kundi ang kasalukuyang mayor ng Sharif Agwak, si Mayor Ahmad Mitra Ampatuan Sr. na himalang nakaligtas. Nasira yung sasakyan niya. Si Mayor walang sugat. Mapalad siya at hindi siya tinamaan. Parang eksena sa video game sa estilo ng ginawang pag-ambush. Pero hindi ito laro, kundi realidad ng patuloy na nangyayaring karahasan sa ilang bahagi ng Mindanao. Pauwi na raw sana noon sina Mayor Mitra nung nangyari ang pag-ambush sa kanila. Kasi prepare ko yung Ramadan namin dito na magdating. Ginatingnan ko yung moske. Kasi maglagay kami ng mga solar light. Mabilis lang naman daw sana ang kanilang biyahe. Nasa 30 meters lang kasi ang layo ng pinuntahan niyang moske mula sa kalsada pauwi sa kanilang bahay. Pero habang binabaybay daw nila ang kalsada, si Mayor Mitra na nakaupo sa tabi mismo ng kanyang driver, kinutuban na raw. Yung paggamot sa akin, mga 10 days na marami na ako narinig. Balita-balita lang eh. Minsan nakita ng mga CCTV namin dyan na yung van na pag ganyan-ganyan. Hanggang nangyari na nga ang pananambang. Ginatingnan ko sa side mirror yung van na yun na puti. Nakita ko na bumaba yung bumanat sa amin. Hindi ko pa natapos yung pagsabi ko ng bilisan mo, pumutok na. Sobrang impact, pati sa loob, kahit si boss di ko na makita dahil sa usok eh. Tapos sabi ni boss, ano yun? Sabi ko, yun, binomba tayo, boss. Si Butch agad na iniabante ang SUV papunta sa tapat ng bahay ng pamangkin ni Mayor Mitra. Pero hindi pa man sila nakakalayo, pinaulanan daw sila ng Armalite. Tinarget nila ako. Kaya natamaan man yung sasakyan ko doon. Makita rin doon sa kilid niya na natamaan ng mga Armalite. Kaya nga nakatago ko doon sa loob. Ang mayor, pinalibutan ng mga rumesponding residente. Agad din siyang isinakay sa isang pick-up truck pauwi sa kanyang bahay. Dito mismo pumarada yung minivan at saka nung makita nilang paparating na yung convoy ni Mayor, agaran silang bumaba at dito rin sa kinatatayuan ko, dito nila pinasabugan yung convoy ni Mayor. More or less mga 20 meters yung layo ng suspect natin mula sa convoy ni Mayor. Kung makikita po ninyo, ito po yung crater kung saan sumabog yung RPG. Yung buhok dito na nasunog lahat ito, pati mga mineral water doon na basag eh. Mga salamin, tsaka itong tainga ko na isa, hindi masyado makarinig eh. Bagamat walang matinding pinsala na tinamo sina Mayor Mitra at ang kanyang driver na si Butch, ang kanya namang sibilyan na bodyguard at military escort na kasama rin sa kanyang convoy, kapwa na sugatan at nagpapagaling ngayon sa ospital. Nakikita ko lang yun dyan sa mga ibang bansa. Parang ginagamit sa yung mga World War II. Talagang mamamatay kami. Hanggang ngayon nga, na-trauma ako. Nasa kustodiya na ngayon ng Sharif Agwak Municipal Police ang mga sasakyan ni Mayor Mitra. Tingnan mo, nabutas.
Ay, utang na may ano. Butas to, tingnan. Diyan tumama. Kung hindi bulletproof yung sinakyan ko, malamang patay na ako. Hindi pa ako mayor, hindi pa gawa ko na yan. Estimate ko dyan mga 1.8. He got lucky lang na yung RPG na ginamit sa kanya is not the high caliber. It didn't take a direct hit, kaya ganun lang yung nangyari. Usually yung vulnerable parts talaga sa armored car is the windows. Of course, it's made up of glass. Unlike this one, is made up of metal na ballistic plate. Yung tires, nilalagyan natin ng run flat inserts yan. It's like a small wheel na attached to the rims para makatakbo pa rin siya kahit flat. Makikita nyo, meron siyang hole dito. This is used for counter-attack naman. Yung mga gustong pumalag. Pero ang malaking tanong ngayon, sino ang nasa likod ng pananambang sa mayor? Ano ang motibo? Ang grupo na ng ambush kina Mayor Mitra Ampatuan, tinugis ng mga otoridad. Makalipas ang isang oras, napaslang sa pagtugis ang nagpasabog ng RPG na kinilalang si alias Rap Rap at dalawa pang kasama niya. Habang ang dalawang iba pa nitong kasama nakatakas at nananatiling at large. Sa investigation natin, gun for hire ito. May tinitigan po ba tayong political clan war na anggulo? So far, kasama yan sa imbestigahan natin. Hawak na rin ng mga otoridad ang DIY o homemade na RPG. Ito yung ginamit ni Rap-Rap pang-ambush dito sa ating mayor ng Sharif Agua. This RPG will be turned over sa ating forensic group at sila yung mag-evaluate. Ang itsura niyan ay parang puso ng saging yung bala niya eh. Tapos more or less, less than a meter yung length ng tubo niya. Pag tumama yan, yung sambulat niya ay parang granada. Hindi natin matukoy kung saan nagmula. RPG is mostly used for guerrilla warfare, asymmetric warfare. Yung damage po na na-inflict ng RPG, napakatindi. Dito sa bayan ng Saripagwak at saka ibang munisipyo, dami nang gumawa ng RPG. Kaya hindi makontrol. Saan nila nakuha yung mga bala na original? Kasi yung inibanat sa akin, original na bala yun. Ang nangyaring ambush nitong January 25, hindi na raw bago kay Mayor Mitra Ampatuan. Taong 2010, nabiktima rin siya ng pagsabog ng isang motor sa kalsada. December 2014, inatake naman ang kanyang convoy ng mga armadong lalaki sa barangay Makasampen sa bayan ng Gindulungan. Ito yung natamaan sa akin. Ito, hanggang dito, naputol ito. Ito, stainless na ito. Pati yung dito ko, natamaan din. Taong 2019, muli na naman daw siyang inambush sa Sharif Agua kung saan dalawa sa kanyang mga kasama ang sinawim palad. Ang tila walang patid na pagtatangka sa buhay ng mayor, posible raw na nag-ugat sa kanyang naging papel sa itinuturing na isa sa pinakamadugong krimen sa kasaysayan ng Pilipinas, ang Maguindanao Massacre taong 2009. Sa 57 natagpuang bangkay, 28 ang tiga-media. Sa buong mundo, ito ang pinakamarahas na pag-atake sa mga journalist. Si Mayor Mitra Ampatuan, pinsan ng itinurong mastermind sa Maguindanao Massacre, ang nooy mayor ng Dato Unsay na si Andal Ampatuan Jr. Excuse me po. Excuse me po. Naging state witness si Mayor Mitra Ampatuan laban sa kanyang mga kaanak. Matagal pa na politika ito eh. Yung Maguindanao Massacre, yun ang matindi na nangyari sa pamilya namin. Kasi kahit walang kasalanan doon, pwede ka nila kasuhan. Ayaw nila doon na ako yung magsasalita, na ituro ko sila. Hindi ko man sila inituro. Sa akin lang, mas safety ko yung ibang pamilya doon na walang kasalanan. Pinagalitan ako, bakit daw ako tumistigo. Doon na yung magsimula yung naambus ako. Hindi na po ba kayo nagkaayos ng iba pong nagagalit sa inyo? No? Hindi na, kaya makakumpiyansa pa ako. Baka maulit pa yung mga ambus-ambus. Tingnan mo yung nangyari. This is already the 4th time na nangyari siya. No? So meaning to say, orchestrated talaga yung mga attempts na patayin itong si Mayor Ampatuan.
Titingnan din natin dito is paano nagkakaroon ng proliferation ng mga ganitong klase ng mga military grade weapons like RPG dito sa lugar. Yung BARM actually has been advocating for systemic peace efforts for a very long time, no? Pero kung may mga kaguluhan kagaya nito, it really undermines the effort for long-lasting peace. Pinukundin na po ng Pangulo ang nangyaring yan. Dahil sa kanya pong pag-uutos at direktiba, agad-agad din pong kumilos ang DILG, pati po ang PNP. Ako, wala kong agimat. Ang agimat ko siya, panahon mo na mamatay ka, kahit saan ka magtago, patay ka talaga. Hindi ito eksena sa laro. Isa itong paalala kung gaano kalapit ang karahasan sa kapangyarihan. Thank you for watching, mga kapuso. Kung nagustuhan niyo po ang videong ito, subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And don't forget to hit the bell button for our latest updates.